Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. My Ilonggo Girl. Mission failed nga para sa ating bida na si Tata. Matapos kasing magtagumpay ang plano ng bruhang si Ivana na may galit mismo dito kay Venice, ay si Tata tuloy ang nagbayad. Napahiya lang naman ang mga Palma sa lahat ng matataas at kilalang tao sa lipunan. Na-stress nga lahat sa nangyari. Dahil masyado talagang perfectionist itong pamilya nitong si Francis. Wala ngang ibang sinisi itong si Margaret. Walang iba kundi si Venice. Sa kahihiyan na nangyari sa kanilang pamilya. Paano nga raw ay panay paganda lang raw ang alam nitong si Venice. Wala namang nagawa itong si Francis, kundi tanggapin lang lahat ng masasakit na salitang sinasabi ng kanyang inang si Margaret laban nga sa asawa niyang si Venice. Huy Francis, pagtanggol mo naman ng asawa mo. Kaya naman pala umayaw nga itong si Venice dahil perfectionist masyado ang pamilyang napasukan niya. Makatagal kaya ang ating bida na si Tata kung si Venice mismo nga ay hindi kinaya ang ugali ng pamilya ng napangasawa niya. Dahil nga sa nangyari ay wala silang maipakain sa mga bisita nila. Kaya inutusan ni Margaret si Francis na tumawag sa restaurant nila para magpadala ng mga pagkain. Asus Ivana, kasalanan mo lahat ng yan. Si Tata tuloy ang nasisisi. Kawawa naman tuloy si Tata. Dinibdib lahat ng sinasabi ng bruhang si Vivian. Pinapalayas na tuloy siya sa mansyon. Pero dahil kailangan nga ni Tata ng pera, pampagamot sa nanay niyang si Shirley, hindi nga siya umayaw. Hindi niya pinakita kay Vivian na hindi siya aalis ng mansyon. Fighting daw sabi ni Tata. Tinawagan niya si Shirley, ang nanay niya, para humingi nga ng saklolo. Gusto raw kasi ni Tata na lutuan ng ulam ang pamilya Palma, pati na rin nga ang mga bisita. Dahil nga wala nga itong makain dahil lahat ng pagkain ay kinain ng sahig. Tamang-tama nga ang naisip ni Tata. Dahil hindi naaabot o hindi naaabot yung ulam na pinade-deliver ni Margaret. Galing nga mismo sa restaurant nila. Gusto nga sanang pauwiin ni Sir Gob lahat ng bisita niya dahil wala silang maipakain. Pero to the rescue nga ang ating bida na si Tata. Nalaman nga ni Francis na nagluluto si Tata sa mismong kusina nila. Sinabi mismo ng tsismosa nilang katulong. Dahil nga itong katulong nila ay nahihiwagahan din sa lahat ng ginagawa ni Venice. Ay ni Tata pala. Gaya nga ng sinabi nitong si Margaret, walang ibang alam itong si Venice kundi ang magpaganda. Kaya nga nang pumalit itong si Tata kay Venice, laking gulat at himala ito para sa kanila. Dahil kumikilos na ngayon si Tata. Nagluluto pa nga ito di umano sabi ng tsismosang katulong. Kaya naman agad-agad na nagpunta nga itong si Francis. Kasama na nga ang bruhang si Vivian at Sugar para harapin itong si Tata. Galit na galit nga si Vivian kay Tata. Dahil nga sa ginawang iskandalo. Hindi nga nila alam na pareho silang naloko nitong si Ivana. At kasabwat nga nila ang stylist na si Sherlyn. Kaya naman utang na loob nga sana nitong sila Vivian. Dito kay Tata ang lahat, ngunit sinira nga nitong si Ivana. Kahit kakatapos nga lang nitong Tata sa pagdadrama, hindi siya nawalan ng pag-asa para sa kanyang pamilya at sa kanyang ina. Nilutuan nga niya ng batchoy, gaya ng kanilang specialty sa kanilang lugar. Nagtataka nga itong si Francis
kung ano ang pinaggagawa nitong si Tata. Humingi nga siya ng pangalawang pagkakataon dahil hindi nga raw niya sinasadya ang nangyari sa okasyon. Pinagbigyan naman siya nitong si Vivian at Francis dahil no choice na sila. Wala na silang ibang maisip na ipapakain sa mga bisita. Kaya wala silang magawa kundi tikman. Tikman ng luto nitong si Tata. Hindi naman nabigo itong si Francis dahil talaga nga namang napakasarap ng luto nitong si Tata. Minana pa nga daw ito ni Tata sa kanyang lola. Kaya naman napakasarap. Inilabas na nga ni Francis at ng mga kasama niya ang lahat ng niluto nitong si Tata. At kabadong-kabado nga itong si Tata. Hindi nga niya alam kung magugustuhan nito ni Sir Gov dahil masyadong ang perfectionist ang pamilya nito. Pero kung nakapasa nga itong si Tata sa panlasa nitong si Francis, panigurado nga napapasa rin ito sa panlasa nitong si Sir Gov. Pagkatikim nga nito ni Sir Gov ng luto nitong si Tata, kabadong-kabado nga si Tata. Halos lumabas na nga ang kaba niya o ang puso niya sa kanyang dibdib dahil nga sa labis na kaba na nararamdaman. Ganon din nga itong si Vivian. Natatakot siya na baka mapahiya ulit siya nitong si Tata. Nagpapanggap pa naman na si Venice itong si Tata dahil sumama nga sa ibang lalaki itong si Venice. Kaya no choice sila kundi pagtiyagaan itong si Tata. Pagkatikim nga ni Sir Gov ng batchoy na niluto nitong si Tata, nagtanong agad itong si Sir Gov kung sino ang nagluto. Hindi agad sila nakasagot. Pero inamin din ni Francis bandang huli na si Venice ang nagluto ng batchoy na natikman nitong si Sir Gov. Nagtataka nga itong si Sir Gov kung paano nga natuto itong si Venice na magluto ng batchoy at napakasarap daw. Nabawasan ang kaba nitong si Tata dahil sa nangyari. Aprobado nga dito kay Tata o aprobado nga sa pamilya Palma ang kanyang niluto. Hindi nga nasayang ang paglalaban nitong si Tata sa kanyang sarili. Alang-alang nga sa kanyang ina na si Shirley. Gagawin nga ni Tata ang lahat para mapagamot ang kanyang ina dahil lumalala na nga ang kondisyon ng kanyang ina at binilangan na nga lang sila ng doktor na kung hanggang kailang buwan na nga lang tatagal ito kung sakaling hindi mapalitan ang kidney ng kanyang ina. Kaya naman desidido nga itong si Tata kahit mapahiya na gagawin niya ang lahat para lang sa kanyang ina. Ano na kaya ang magiging tingin nitong pamilya Palma dito kay Tata matapos nga nilang magustuhan ang luto nitong si Tata? Kaya kung nais mo ngang sundan ang mga susunod na kaganapan sa buhay ni Tata at kung paano siya magtatagumpay sa kabila ng mga pagsubok, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Laging abangan ang mga kaganapan sa May Ilonggo Girl. Maraming salamat po at kita-kits muli sa susunod na kwento.